Pero makakakilos ang committee on rules, makaka-review, makaka-suggest sa legislative body, the Senate as a legislative body on what to do. Bakit nakapag-hearing sila? Bakit nakapag-hearing ng ilang beses si Senator Marcos? At may mga hearing sila Senator Gatchalian. Di ba? Parang ang tunog ho niya, tunog ng mga taga-house sa pagdating ho talaga sa parliamentary proceeding, wala na mas gagaling pa dyan kay Tito Soto. Kaya gusto niya nga maging Senate President kasi para nasa order lahat ng ginagawa nila dyan sa Senado, di ba? Dito sa video na to, papanoorin ho natin kung paano niya sinoplak ang 19 Congress dyan sa interview niya kay Gretchen ho. Pero bago yan mga kababayan, papasadaan ho muna natin. Itong si Ma'am Cathy Binag, yan na nga ba sinasabi ko sa iyo, madam, inaraw-araw mo na. Nawiwili ka na sa kakalive. Pero malupit ho yung mga punto de vista niya dito kaugnay dyan sa ilinabas na statement ng DOJ. At sa mga bago lang ho sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, no, yung mga kasama natin dito sa PH Update, di makarinig ng party. Sinabi ko lang magpapaparty sila, tapos lahat sila imbitado nagsisubscribe pa naman. Maraming salamat to sa mga bagong subscribe. Parang ano pa lang to kagabi. 895,000. Ngayon 898,000 na ho tayo. Konting push na lang meron ho tayo nabasang comment, yung ba daw gold play button natin ibibigay natin kay PR Hardy. Hindi ko ho ibibigay. Papapirmahan siguro oo, pero hindi ko ibibigay, no. Ipepresenta siguro, ganun lang. Kung sakaling ma-interim release siya sa malapit lang sa Pilipinas, kung hindi naman wala ho tayong magagawa. Ganun lang ho talaga ang buhay. Pero sa mga susunod pang magsasubscribe, sige, magpa-party ho kayo tapos lahat kayo imbitado. Nalito yung mga kasama natin. Akala nila magpapaparty tayo tapos lahat sila imbitado. Hindi. Magpapaparty kayo tapos kayo lahat imbitado. Ayun na nga, rekta ho tayo dito sa pinaka-latest na survey. Ito malupit ho ito, no? Linampaso nitong si Vice President Sara Duterte yung mga pumupustura sa 2028 presidential election. Kung inyong makikita, nauna pa rin ho itong si Vice President Sara Duterte. Sa kabila ng paninira, sa kabila ng walang humpay na pagbanat sa kanya ni Auntie Claire. Kakapanood ko lang online itong si Buster. Tuwang-tuwa ako sa kanya. Lupit niyang bumanat. Ito mga kababayan. Si Vice President Sara Duterte nakakuha ng 35% habang itong si Leni Robredo, mantakin nyo yun mga kababayan. Yan sinasabi ko, Risa Hontiveros, manahimik ka na lang. Yan kakadaldal mo, hindi nakakatulong sa yan. Yung mga di umanong pambabayad mo ng witness, hindi nakakatulong. Ilang porsyento itong si Risa Hontiveros na presidentiable daw siya. 3%. Tinalo pa ho siya nitong si Martin Romualdez, anak ng Petrang Garapata. Kung makapustura ka, kala mo kung sino ka, tatalunin ka lang pala nitong si Martin Romualdez. Hindi, pero obligasyon ho kasi ng GMA na ilagay ang pangalan ni Martin Romualdez dyan. Pero base doon sa pinaka-latest na survey, hindi ho talaga hindi kasama yan. Sino bang nagkandak nito? Malamang to. Ito yung isa sa mga bayarang survey per nitong si Tamba. Ito. Tangere. Sigurado Tangere kasama yan. Alam nga naman hindi nila isama si Tamba, di ba? Baka maripan sila. Ito, sino ba sumunod dito kay Leni Robredo? Si Senator Christopher Bongo. Hindi tatakbo ng presidente yan, huwag niyo isali yan. Hindi tatakbo yan. Sa 20, pa lang yan, pagkatapos ni Bibi Sara, okay? Tapos, Tulfo Rapi. Tapos Romualdez, doon ka palang papasok, Risa. Yan na nga. Tigilan nyo ho kasi yung pagbida. Akala ko siguro niya yung pa-cute-cute niya sa mga hearing. Merong impact sa mga botante. Wala ho, Senator Risa Hontiveros. Maya naman ho kayo sa balat nyo. Meron pa siyang nalalamon na paganyan-ganyan sa lamesa, di ba? Tapos nakakulay blue siya na damit. Akala mo talaga tignan mo yan si Leni Robredo, nananahimik lang siya. Wala siyang maraming isyong sinasawsawan. Pero nasa 19% pa rin. Pero malayo pa rin ho yan mga kababayan. Kung ngayon gaganapin ang presidential election, lahat ho yan, ilalampaso ni VP Sara. At hindi ho natin nakikita na
magbabago yung resulta ng mga survey na yan sa mga susunod na panahon. Yan ang pinaka ayaw ho nilang gawin ngayong mga panahon na to. Yung lukuhin nila yung resulta ng mga survey kagaya nung ginawa nila nung senatorial, di ba? Yung boto ng tao taliwas doong isa ilalabas ng mga survey. Kaya ngayon medyo distansya muna ang yung Pulse Asia at yung SWS sa paglalabas ng mga ganyang survey kasi nasira ho yung credibility nila eh. Kaya ito, dapat magpaka-consistent sila. Ngayon, alam na ng mga survey firm kung ano yung pulso ng mga Pilipino sa social media. Kailangan din nilang i-factor in yun sa mga ilalabas nilang survey. Hindi lang yung tipong mga bias na kinukuhanan nilang pinapasulat-sulat nila. Kailangan pakinggan mo rin yung timpla ng mga totoong tao ha, hindi yung mga trolls nitong si Tamba at nitong si Lisa na pakalat-kalat sa social media. Yun ho ngayon yan. Kaya dapat talaga laging nangunguna yan si BP Sara. Mantakin nyo, meron kinahaharap na impeachment complaint, mag-impeachment trial sa Senado. Di ba? Merong si Tatay Digong nasa Daig Netherlands. Yang ginawa nyo na yan kay Vice President Sara Duterte at dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang isa sa mga, kumbaga yung mga hindi pa kumbinsido na itong mga Duterte na to iboto, mas iboboto sila dahil sa ginawa nyo na yan. Di ba? Mantakin nyo, sinisiraan nyo itong dalawang individual na to. Pinakulong nyo itong si Tatay Digong. Gayong noong mga panahon niya, ikinukumpara ang pamumuno nyo, napakalayo naman dun sa ipinakita noong mga dinidikdik nyo ngayong mga panahon na to. Eto na ho mga kababayan, speaking of dating Pangulong Rodrigo Duterte, rekta ho tayo. Oy Risa, manahimik ka na kasi. Kung walang witness, huwag kang maghanap. Kung walang lumalapit, yung mga lumalapit, sila yung tulungan nyo. Si distress mother, sila yung tulungan nyo. Hindi yung mga, hindi naman lumalapit, hinahanap nyo. Tapos di umano, binabayaran nyo pa. O merong e-bike, meron ka. Sabi nitong si Atty. Ferdy Topacio doon sa issue ni Kian de los Santos. O walang ya kayo, tigilan nyo na kasi yan. O dito tayo mga kababayan, lipat tayo dito kay Ma'am Cathy Binag. Yan, yung sinasabi ko sa iyo, madam. Pagka kasi inumpisahan mo na yan, mawiwili ka dyan. O nalibang na ho siya. Inaraw-araw mo na madam ito 4 minutes lang naman, pasadahan natin, pakinggan natin mga punto de vista nitong si Ma'am Cathy B. Good morning everybody. Magandang umaga sa inyo lahat. Naway inumpisahan nyo ang inyong araw sa pamamagitan ng pagdarasal upang tayo ay magkaroon ng productive, positive, and humble, compassionate day ahead, diba? Anyway, so, ako po'y gumawa again ng live because pagising ko, ang unang-unang bumalaga sa aking news is ang sinabi ng DOJ or Department of Justice about them not filing or pursuing any case against war on drugs. So, ano pong ibig sabihin yan? Kasi daw, wala silang ebidensya because of the reason why they are not pursuing because of destroyed evidences. Nako. So, imagine that. Walang kaso sa PRRD, walang ebidensya ang war on drugs. Hindi ba dapat, if this is the case, dapat ibalik na nila si PRRD sa ating bansa? They need naman to bring back PRRD home. Ito ay malaking what do you call this? Patotohanan na wala talaga silang ebidensya, so walang kaso ang war on drugs. Yun. Ganun naman ho pala Kung wala naman palang kaso, walang ebidensya, ano pang ginagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon? At saka kung talagang merong linabag si Tatay Digong, linilitis siya dyan sa ICC, dapat linilitis din siya sa Pilipinas. Yung tipong dalawang beses siya pa ng kaso. Habang umaandar yung kaso niya sa ICC, kung talagang merong ebidensya sa Pilipinas, sampahan na rin siya ng kaso dito. Kaso bakit wala pa rin mapanggang sa ngayon?
DOJ Secretary Boying Remulla. Yan, napaghahalata ho kayo na yung ginagawa nyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte talagang paggigipit at talagang gusto nyo lamang sirain o wasakin ang mga Duterte. Pero sa ginagawa nyo yan, lalo lang kung kaming mga taga-suporta niya, hindi kasi ganyan magkumbinsi. Hindi ganyan magkumbinsi. Ang mentality kasi ho dito mga kababayan, kung paano mag-isip yung mga pinapanood yung vlogger. Halimbawa, nanonood kayo sa akin. Hindi ko naman sinasabing kagaya, pag-iisip ko kagaya sa inyo. Yung paniniwala nyo sa mga Duterte, 85 to 95% magkakaparehas tayo dyan. At hindi tayo basta-basta masisira o masisiraan ng loob dyan sa mga ginagawa na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagkus mas iigting pa ang ating pagsuporta sa pamilya Duterte. Tama, mali? Di ba ganun ang nangyayari sa atin? Kumbaga, bakit nyo inaaway yan? Yan nga yung nakikita namin magkakaroon ng pagbabago. Ang mangyayari, magagalit tayo sa gobyerno. Magagalit tayo doon sa mga individual na gumagawa ng ganyan, doon sa mga politikong pinapaniwalaan natin na makakapaghatid ng pagbabago. Yun ang hindi maintindihan nitong administrasyon na to. Dapat gawin nyo, latagan nyo kami ng mga mabibigat na ebidensya na talagang, halimbawa dyan sa impeachment, nangurakot si VP Sara. Binulsa niya, nagkamal siya ng sandamukal na pera at meron siyang mga mansyon, meron siyang mga Rolex, Nakananto ko, ang relo ni VP Sara, Seiko. Hindi naman siya inaano ko yung Seiko. Maganda rin yung Seiko. Meron tayong Seiko dito. Asa yung Seiko ko? Meron akong paboritong relo dito. Ito. Yan. Ito, paborito kong relo to eh. Ka-allege pa lang ako, ganito na relo ko. Ito talaga paborito kong relo. Yan. Ay, sorry. Casio pa. Brand ka na lang, mali pa. Magpo-promote ka na lang PH, mali pa. O Casio, baka naman Ito, favorite ko relo to. Ito talaga. Ito yung, kasi simple. Pagkita mo, merong date, merong oras. Yun lang, ganun lang kasimple. Yung relo ni BP, Seiko, sa akin Casio, di ba? Ganun lang mga kababayan. Ngayon, yung mga napaparatang sa kanya na magnanakaw siya, anak ng tokwa, naka-Patek Philippe, naka-Rolls Royce, naka kung ano mga magagarang sasakyan, naka-Lamborghini, naka-artista ban. Paano namin kayo papaniwalaan? Ang misyon nyo kasi dito, na hindi nyo pa rin maintindihan kayong nasa administrasyon. Ang misyon nyo, kumbinsihin ang mga taga-suporta. Yung mga hardcore hindi yung mga pasway-sway na taga-suporta. Yung mga hardcore supporter ni Digong, kumbinsihin nyo na mamamatay tao si Digong at magnanakaw si VP Sara. Yun ang gawin yung pagkukumbinsi sa amin. Pag nakumbinsi nyo kami, siyempre maniniwala kami sa naratibo nyo. Diba? Matutulong kami sa inyo para pabagsakin yung mga dapat pabagsakin. Pero the way na ginagawa nyo yung trabaho nyo na paninira kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi gumagana. At yung ginawa nyo na pagpapadala sa kanya sa dahig, mas naging solido ang taga-suporta niya sa kanya. Yun din yung nakukuha eh. Hindi nyo naman kami liniligawan dito. Hindi nyo kami kinukumbinsi. Alam nyo ano ginagawa nyo? Binubwisit nyo kami. At sa politika, hindi gumagana yung mga ganyang klaseng strategiya. Mga dilawan, ginawa na yan. Imbis na kumbinsihin kami na mamamatay tao si Digong, ganito si Digong. Di ba? Ang ginawa nila, binwisit nila yung mga taga-suporta. Mahina talaga. Naturingan pa naman kayo mga abogado, yung simpleng intindi sa mga tao, hindi nyo makuha-kuha. So, kung walang ebidensya, saan nanggaling ang mga victim ng war on drugs? I mean, yung mga witnesses. So, hindi ko naman sinasabing walang biktima, pero hindi kasi nagtutugma ang reklamo tungkol. Ito excuse me madam, feeling ko ngayong araw na to mag 990,000 subscribers na tayo. Feeling ko, ramdam ko magna 900,000 subscribers na tayo. Ramdam nyo rin. Ako ramdam ko talaga eh. Sabi ko paggising ko nakita ko parang hindi ko pa sinabing magpapaparty sila at lahat sila imbitado hindi sila magsasubscribe. Thank you sa mga makakasama, yung mga magse-celebrate ng 1 million subscriber ni PH Update. Yung mga makikisali sa celebration, maraming salamat.
Magla-live ako nun, first time in history, magra-live tayo. Magla-live tayo at lahat kayo imbitado. Yan! Ayusin natin, backstage pa lang para pulido, lahat ng mukha nyo nakalitaw dito. 1,000,000 kayo dyan, kahit na ganito lang kaliliit. Lagay natin lahat pagmumukha nyo dyan. Sa kaso ng war on drugs and extrajudicial killing. Kasi, Nako. di ba magkakonekta po yan? Nako. So, kung sinasabi po ni Mr. Boying Remulla na walang ebidensya, so paanong nangyari na may witnesses? 'Di ba? Well, alam mo, kasi yung witnesses naman is like, it depends on how they do it. Sila ba ay nakita nila ito ng harapan? Or ito ba ay gawa-gawa lamang? Katulad nga yung trending ngayon or pinag-uusapan na tanim witness na usong-uso talaga or fake witness sa side ng mga makakaliwa at mga kalaban para lang pabagsakin ang mga Duterte. So, alam nyo, Ano ho yan yung tanim witness na yan, tanim witness, tanim biktima. Yung tanim biktima si si Tita Sheila. 'Di ba tanim biktima 'yon? Ito naman tanim witness. Ganyan ho sila at lahat ng tanim-tanim nila na yan nakarektaw lahat yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo, nakapronta itong si Pastor Kibuloy pero behind the scene yung kumbaga ano lang yun nagkakarga lang yung pangalan ni Pastor Kibuloy pero yung bagay sa likod si dating Pangulong Rodrigo Duterte at si VP Sara. Pantakin nyo, kumuha daw ng binuwat-buwat daw yung mga mga armas, anak ng toko, tapos binuksan daw, pinakita kay alias Rene. Sinasabi ang Diyos talaga marunong gumalaw, no? 'Di ba? Ang Diyos talaga hindi niya pinababayaan ang mga taong gumagawa ng masama na magwagi. 'Di ba? So siya mismo, kaya nangyayari lang mga bagay-bagay, is siya ina-expose ng Panginoon kung sino yung mga taong gumagawa ng kamalian. Ina-expose ng Panginoon kung anong klase yung mga pagkatao meron tong mga taong ito. So, minsan nasasaktan tayo. Kailangan nating masaktan para tayo ay matuto upang ma-realize natin kung sino ang totoo, sino nagsisinungaling, sino ang nagpapanggap. So nawa, ito ay actually magandang news or balita para sa atin para aminin ng DOJ or Department of Justice na wala hong ebidensya sa war on drugs. Yun, wala akong ebidensya. Palakpakan naman nun natin itong si Ma'am Ka TV. Bukas madam abangan ko umaga ulit yung good morning mo Nawili ka na madam Ito. Hindi, maganda yan. Habang mas dumadami tayo, mas gumaganda ang laban, di ba? Okay yan madam. Saludo. Sa mga gumagawa ng video sa pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa pagsuporta sa tama, saludong lahat sa inyo, sa lahat ng mga vlogger. Saludo. Eto mga kababayan, dito tayo kay Sir Ed. Trending pa rin itong si Risa. Anak na ito ka, Risa, ano ba? Nakalimutan na namin si George, yung disbarment niya, yung consolidation server niya, yung pagbubura sa mga data. Diba? Yung GAA. Sabagay, babalik naman tayo dyan. Relax lang ho kayo mga kababayan. Babalik tayo sa GAA, sa kulang-kulang na BICAM, yaang ginawang pagdiskwalipika dito kay Congressman Joey Uy na sa kasamang palad busted na naman itong si ito si Benny Abante, hindi pala ho siya pwedeng umupo, di ba? Ano pa? Marami pa akong issue na nakaligtaan yan, disbarment ni yung recount na yung sinusulong na recount ng PDP laban. Marami ho tayong yon papasadaan natin after nitong video na to. Nagpa-interview itong si Atty. Torion
dito kay Ma'am Pinky Web na pasadaan na ho natin yon para malaman natin kung ano nga ba ang naging basihan nila kung bakit nanawagan ho sila ng manual recount, di ba? Ano ho yan? Napapanahon ho talaga para makita natin. Kasi okay lang naman ganito lang ho kasi yan. Halimbawa, meron ho talagang mga kabalbalang nangyari nung nagdaang election. Tanggap natin yan. Okay na, sige na. Nangyari. Nagkaroon ng bilangan, hindi nagtali yung resulta ng automated doon sa manual. Okay lang yun. At least, sa susunod, masakit. Sa totoo lang, masakit yun. Masakit yun sa sambayan ng Pilipino, masakit sa mga bumoto, masakit sa COMELEC. Di ba, nawalan sila ng credibility. Pero hanggat kasi di natin na-address yung mga ganong klaseng problema, hindi natin masusolusyonan. Di ba? I-admit muna natin na meron tayong kamalian, merong magkakulangan ng COMELEC at sa gayong paraan, doon tayo mag-move forward. Mag-alalaman natin kung ano yung mga susunod na gagawin sa mga susunod na election. Okay lang. Huwag kayong matakot, COMELEC. Sa una lang masakit yan. Diba? Masakit naman talaga. Anak ng toko. Yabang-yabang ni George, di ba? Mabilis, ganito, ganyan. Automated versus manual, hindi nagtali. Ano magiging, nyo? Di ba? Anong magiging paliwanag nyo? Wala paliwanag yun. Yun talagang panluloko sa sambayan ng Pilipino. Pero okay lang yun. Tanggap namin yun. Matagal na kaming linoloko. Matagal na kaming pinagnanakawan. Pero dito sa isa na to, once and for all, toldokan na natin yung mga kabalbalan dyan sa COMELEC. Yun lang kung atin dito. Okay lang. COMELEC, kahit na kung sakali magkaroon ng manual counting, lumabas na maraming kabalbalan, hindi kami magagalit sa inyo. Pero dapat solusyonan na natin to. Di ba? Yung tipong okay lang, magagawa natin, manluloko talaga kayo. Diba? O wag nyo na ring i-disbar at pakulong yan si George. Pero, siguraduhin nyo na mag-hybrid election na tayo. Sige, bibigyan ka na namin ng free pass. Pero siguraduhin nyo na mag-hybrid tayo. Wag nyo kami lalatagan ng automated. Anak ng tokwa. Ibang klase naman ho yun. Lumabas na yung kahinaan ng automated election. Tapos next election, automated ulit. Walang yaka. Eto, dito tayo kay Sir Edling daw. Senator Risa, sa iyo na naman to. Si Senadora Risa Ontiveros na nagbayad umano ng testigo para idiin si Pastor Apollo Kibuloy. Ang buwelta ng Senadora, handa siya maglabas sa mga screenshot at video para patunayan na hindi totoo ang paratang. Nasa frontline ng balitang yan, Bril Montalvo. Minsan po pumupunta din po doon si former President. Nako, ito kasi yung pinakamabigat Di ba? Yung unang mga testimonya nito, rekta lang kay Pastor Kibuloy. Pero kinalaunan, isinama na niya. Ito yung additional 500,000 na tinutukoy niya. Diba? Yung human trafficking kay Pastor Kibuloy. Diba? Yun ang tinira sa kanya. Kaso yung kicker doon, dapat pagka nasama mo si Duterte at Sara Duterte, another 500,000 yan. Kaya naiiyak siya, anak ng toko, ano itong binabasa ko na to, yari ako dito. Rodrigo Duterte. At former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. Nako. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Paiyak-iyak ka dyan, Brad. Pagkatapos ng hearing, base sa huling testimonya mo, pinasingitan ka ng ₱250,000. Yung iyak mo napalitan ng Jollibee. Anak ng toko, Di ba? Ang tanong, meron mo bang pananagutan itong si alias Rinedil sa ginawa niya na to? Pag napatunayan na tinakot siya, wala tayong problema dyan. Ika nga, meron ng mga sapat na ebidensya base dito kay Atty. Trixie na talagang ngayon maglabas na siya ng saloobin niya kasi wala nang pananakot sa kanya. Paano mo masasabing sa bagay kung tinakot ka tapos, okay, pampalubag-loob para wag ka na matakot, ito yung ₱250,000 mo. Ito yung, di ba, ₱1,000,000, tatestify ka. Sali mo si Sarah, yun, ₱1,000,000 na yan. Wag ka na matakot, pagka good boy ka sa amin, maya't maya, meron kang pakimkim. Di ba? Baka ganun naman yung sinabi sa kanya, may lusot pa rin siya. Kaya, Senator Risa Ontiveros, base dito sa pinaka-latest na to, wala ho kayo sa bilang. Kaya kung sakaling masira kayo, hindi naman ho kayo
Kung sakaling ngayon pinagpepestahan kayo sa social media, hindi ko kayo kawalan. Huwag ko kayo mag-alala. Ito ang paglalahad ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si alias Rene sa pagdinig ng Senado noong isang taon kaugnay ng mga pang-aabuso sa KOJC. Bukod sa inilahad niyang pagmamaltrato, tumatak ang mabigat niyang ibinunyag na kapag umalis na raw sa Glory Mountain ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City ang mag-amang Duterte, may dala na silang bag ng mga baril. Pinaaalahanan pa noon ni Senator Risa Ontiveros si alias Rene na hindi siya maaaring magsinungaling dahil under oath siya, pero nanindigan si Rene sa kanyang isiniwalat. Makalipas ang isang taon, Hindi kasi siya pwedeng magsinungaling kasi yung base kay alias Rene, yung paunang bayad na kalahating milyon nakuha na niya. 'Di ba? Yung paunang bayad nakuha na niya yung 500,000. After daw niya naidawit si BP at si Tatay Digong yung karagdagan 500. Base ito testimonya niya, hindi natin gawa-gawa to. Kaya yung bulto ng malalaking perang nakuha niya umabot ng 1 milyon. Iba pa yung additional information, nagre-range yun ng 17 to 20,000 kada bagsak ng mga information na dinadagdag niya laban dito sa hearing na to, 'di ba? Ganun no yung pagkakasalaysay niya. Kaya diyan wala na siyang choice, iiyak na lang talaga siya. taon bumaliktad si alias Rene. Sabi niya, binayaran lang daw siya ni Hontiveros ng 1 milyong piso para tumistigo laban kay Kibuloy at sa mag-amang Duterte. Sagot ng senadora, kasinungalingan yan. Sangkaterba raw ang ebidensya ng kanyang opisina. Wala raw pamimilit sa mga ipresininta niyang testigo na magbigay ng pahayag. Maglalabas daw sila ng screenshot at ng video sa tamang panahon. Yun. Naniniwala Ilabas nyo. Yan ang gusto natin, ilabas nyo na. As soon as possible, Aling Risa, ilabas nyo. rin daw ang senadora na binayaran si alias Rene para idiskaril ang investigasyon laban sa mga krimeng kinasasangkutan ni Kibuloy. Teka, yung kay Pastor Kibuloy, hindi ganun kabigat yun. Mabigat doon yung mga barrel na daladala niya ni Tatay Digong at ni BP Sara. Siya katandaan na ni Tatay Digong, uugod-ugod na, papabitin mo pa ng ganon. Gawa na lang kasi kayo ng script, di ba? Mali-mali kasi yung script. Oh, ngayon ang tanong, sinasabi niyo may nagbayad sa kanya. Sinong nagbayad? Di ba? Ang tanong dyan, sino nagbayad kay alias Rene? At base dito kay alias Rene, ang nagbayad daw sa kanya, kayo. Ngayon, nagbibintang kayo na binayaran siya, gayong yung binagbibintangan nyo, umamin na binayaran. Ang sakit mo sa ulo, Senator Risa Ontiveros. Wala ko kayong ulusot dito sa isa na to. Naghahanda rin daw ang kampo ni Hontiveros sa legal na aksyon para sa mga nasa likod ng pagbaliktad ng testigo. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Ayun, si Bril Montalvo, biglang silip nitong si Sir Ed Dingao. Dito na ho tayo. Dito na ho tayo. Yan ang malupit. Kasi kung wala si Soto, hindi wala sa ayos yung Senado. Kailangan talaga siya diyan tapos gawin siya Senate President. No. Kailangan niya si Soto. Pakinggan niyo na lang ho mga kababayan kung gaano kalupit yang si Soto ha. Yung mga niya diyan, yung mga bitawan niya. At kesyo daw siya, nadismaya siya diyan sa pagkandak ng 19th Congress. Kung paano nila hinandle yung impeachment ni VP Sara. Dire-diretso lang naman ho ito mga kababayan. Panoorin ho natin ang interview niya dito kay Gretchen ho. I'm quite disappointed. Yun. Because there were procedures that were not followed as early as February when the articles of impeachment was transmitted to the Senate. No? But before that, bago yung articles of impeachment, nung namomonitor ko ang mga procedures sa Senate, may mga improvements na dapat ginawa nila or gawin. Mga improvements, pero don't worry Senate. Tito Soto to the rescue. Yung mga improvements na yun, i-implement lahat yan pagka naging Senate President na siya. All they have to do is follow the old style, as old-timers, which I did. I served 9 Senate Presidents. Yan ang problema. So when I became Senate President, tapos tanongin siya kung paano pabababain ng presyo ng kuryente. Hindi niya alam kung
Di ba, huwag ka na magyamang, Brad. Yung tipong 9 Senate President, pabalik-balik na lang ako dyan. Tinanong siya sa Super Radio, paano pabababain ang presyo ng kuryente? Teka lang ha, hindi ko na hindi ko na Minemorize mo lahat ng parliamentary proceedings, lahat ng rules ng Senado, yung pagpapababa ng presyo ng kuryente, hindi mo alam, anak ng tokwa. Yun ang unahin natin. Kasi yung mga ritual, tradisyon, di ba? Hindi ni isang buhay ng Pilipino, hindi makakatulong yung mga ritual, tradisyon, rules nyo dyan sa Senado. Wala! Ang iniisip ng ating mga kababayang nagugutom, kung paano magkakalaman yung kanilang mga sikmura, kayo, nagbibidahan pa kayo. Ako, mas magaling ako sa proceeding na yan. Paano pababain ng kuryente? Naku, yari tayo. Hindi ko na pag-aralan yan, di ba? Kaya Rodante Marcoleta, Senate President natin. And I was majority leader before that. I made sure that the rules are followed. Rule number 1, sabi ro sa Konstitusyon, sabi sa rule, 3:00 ng hapon, sesyon kayo eh. Eh bakit 3:30 na, wala pa kayo? Di ba? Yung mga ganun kasimple. So, nung panahon ko, hindi pwede yun. For 4.5 years. 3 o'clock, I will bang the gavel. Yun ang rules. I will bang the gavel. 4 o'clock, I will bang the gavel. Talaga. Lahat ng plenary O kuryente muna, pag-usapan natin, sir. hearings, dapat 3 o'clock. 3:00, nag-uumpisa ka dapat. Ano? Yung oath-taking nga po, parang 4:30. Basta late sila no? Doon pa lang medyo, sabi ko nga, disappointed ako. Sa bagay, kanya-kanyang style yun. Gusto nila style sila tardy. Okay lang, sige. Pero, so, if you ask me, ang anong opinion ko, yun nga, those were part of the disappointments, I could say. Now, when it comes to the goings on lately, yun nga, yung February 5 na sinubmit ng articles of impeachment sa Senate, I said I was disappointed because I was expecting the Senate, through the Senate leadership, and in this case the Senate President who received it from the Senate Secretariat after it was transmitted by the HOR, should have informed the Senate and officially referred it to the Committee on Rules. The Rules Committee kasi should handle that. And it's headed by the Majority Leader. Hindi po ba magko-convene muna yung court bago ipasa sa Committee on Rules? Hindi. Dapat yung Committee on Rules ang pagpapasahan mo. At yung From the HOR? Yes. Sabi ni- No. So do the Senate. And the Senate leadership must refer it to the Committee on Rules. Yun ang tamang procedure. Alright? Why? Kahit yung simple na bill ganun ang ginagawa mo on first reading. You will always refer it to the proper committee handling that particular bill. How much more articles of impeachment? So, mapapagbintangan ka, inupuan mo. Because you did. You had 3 hours to do that. They received it at 4 p.m. They ended the session around 7 o'clock. Parang may sinabi po si Senate President Chis Escudero na sa Committee on Justice ni-refer at yun ang pagkakaintindi niya na dapat sa Committee on Justice. I doubt if they really did that, na refer sa Committee on Justice. Hindi rin. They did not refer it to any committee. There was no referral. All right? Now, whatever reason they are saying or they are using, after pagdating ng June 3, ginawa nila yung dapat gawin ni-refer sa Committee on Rules. Pero when did they do that? How many months after? So ito ko, hindi nakakapagtaka na kaming mga veterano of 2 impeachment proceedings, magtaka at maging disappointed on how it's being done. Pero yung pag-remand back to the House of Representatives, is that even legal? A legal option for the Senate to do as an impeachment court? Probably yes, if they have reviewed and started the impeachment. Para mong nasabi. Teka, Brad.
Yung usapin na yan, hindi, sa bagay, meron naman kanya-kanyang punto de vista, meron kanya-kanyang mga opinion na yung bawat individual dyan sa impeachment na yan. Pero ang pinakauli pa rin, final say pa rin dyan, ang Korte Suprema. Pero pagka ika nga magaling sa parliamentary proceeding, siya talagang nakanay na Senate President na majority leader, magaling. Parang merong bigat yung mga sinasabi. Pero kung ating bubulat-latin, wala pa rin, no? Wala pa rin bigat yan. Sabi, laman nun, hindi ka pa kayo nag-try. Hindi nyo pinakinggan yung articles. Hindi pa sinubmit. No? So, no, but even beyond that, no, not beyond, even before that muna, dun muna ako sa aking punto, which is, how did you do it? What did they do? They called for an impeachment court, nag-oath taking, pagkatapos nag-motion sa loob ng impeachment court. That is not done. A senator judge does not file a motion for a resolution. Look at the two other impeachments that we had. Look at the impeachments of the other countries. Walang ganon. They should have done it as a legislative body. Doon pa lang, iba na eh. Iba na yung ginawa. Tumawag muna ng impeachment court, pagkatapos parang gustong i-dismiss. Di ba? Pero naging remand. You know, let me set the record straight, by the way, no? I am not in favor of impeachment. I'm not also in favor. I'm not in favor. You know, I am, shall we say, neutral. Bakit? First of all, the Vice President is a friend of mine. Lalo na, Establish muna natin na kaibigan, sige, kaibigan. the very dear friend of mine is the father. So, Very dear friend. Pagka very dear friend, nung ayaw siyang palabasin, diyan sa nung kinidnap siya, linagay siya diyan sa diyan sa, ang tawag dito, diyan sa Villamor Air Base, dapat sana kahit siyang statement, kung talagang dear friend yan, naglabas kayo. O kahit patubig man lamang doon sa mga nagrarally doon sa Villamor Air Base, meron tayong binigay kung talagang dear friend. Ganon yung dear friend. I can be very neutral in this. No, Hindi totoo yan. I'm Brad, wag mo kaming paandar na neutral ka. Kandidato ka ng alyansa ng mga manggagamit. Ang mga litanya, pagka ikaw kasi napasama ang pangalan mo sa mga sa lineup ni Marcos Jr., meron na ho tayong problema kagad diyan. Una sa lahat, ang magi-endorse sa iyo ay falsipikado. Tapos tatanggapin mo. Ano tawag doon? talking of proper procedures. That rules and Ika nga ni Tatay Digong, stop it. procedures should be followed strictly in this case because nakataya dito division of the country, nakataya dito the Brad, hindi pa tayo nag-impeachment, divided ng Pilipinas. In the first place, kung ayaw talaga natin ng pagkakawatak-watak, tinigil natin yan. Kau naman, oo, hindi ganun yun. Hindi pa nag-uumpisa yung impeachment na yan, inaayos muna sa House of Representatives, nagkawatak-watak na tayo. Huwag yung sabihin na nakasaalang-alang sa impeachment ang pagkakawatak-watak ng Pilipinas. Napakalaking kasinungalingan ho yan. Sa ginagawa ng dapat alam mo kung ayaw magkawatak-watak Pilipinas, kausapin mo si Claire Castro. Diba? Kung sakali maging Senate President ka, mamagitan ka. Tayo naman gusto naman natin magkaayos. Mamagitan ka na kung saan itigil na muna ang politika. Mag-focus tayo. Doon siya kung tawagin ni Tatay Digong at nitong si Pastor Kibuloy, siya, nation building. political career of a The second highest official. second highest official of the land. Kaya dapat yan, sinusunod lahat ng tama ng proper dapat gawin. Pero sabi po ni Doon ako believe, sa proper na, tama. Senate President Cheese, yung proceed forthwith ay actually in-affirm to ni Associate Justice Adolf Ascuna na siyang sumulat no forthwith na yung forthwith gives some wiggle room to have a reasonable form of delay. Kaya nga. Depende sa konteksto. Na Kaya- pumapalibot Dati nga ikaw sabi mo, forthwith, automatic, dapat agad-agad. dun sa impeachment. Ngayon, kaya nga na. At according to him then, reasonable yung pag-delay dahil nga nasa gitna ng campaign season, magkakahalalan, at yung pag-delay nito
after the elections was reasonable, and if they get to convene as a court at nabasa yung articles of impeachment at nasimulan yung yung pagsummon, the Senate President would have done his job already. Don't you agree with that? That there was reasonable delay? Reasonable delay kung nasa Committee on Rules na. Dapat nasunod yung Ipipilit forthwith. pa rin niya, And a reasonable delay Ipipilit kung pa rin. pagkatanggap, ni-refer sa Siyempre, Committee aso on yan. Rules. What? Siyempre aso yan ni nitong si Marcos Jr., 'di ba? Alangan namang hindi niya ipilit kasama sa niya yan sa trabaho niya bilang aso ni Marcos Jr. Kasama yung pagpilit na yan diyan sa forthwith na yan. Sinabi na nga na nagsulat, sino magaling? Ikaw o si Escuna? 'Di ba? Sino mahusay sa inyong dalawa ni Escuna? Ang problema dito, Brad, bago mo kami paandaran ng mga parliamentary proceedings mo, ayusin mo muna natin yung kung paano pabababain yung presyo ng kuryente. Ito talaga si Soto. Kaya maraming nabubuisit sa iyo Maraming nakukornian sa mga pinagsasabi mo Ang dami mong kaartihan, pero noong tinanong ka kung paano pabababain ang presyo ng kuryente, hindi mo naman alam. Bago yung mga kaartehan na yun, kailangan na-repair muna sa ganito, na-repair muna sa ganyan. Bahala ka What na. can the Senate then do then? No? May campaign. So yun daw yung magiging delay. Pero makakakilos ang Committee on Rules. Makaka-review. Makaka-suggest sa legislative body, the Senate as a legislative body on what to do. Bakit nakapag-hearing sila? Bakit nakapag-hearing ng ilang beses si Di ba parang ang tunog ho niya, tunog ng mga taga-House of si Representatives. Senator Marcos at may mga hearing sila Senator Gatchalian. Di ba? Ano ho siya, extension ho siya ng House of Representatives sa Senado habang di pa siya nakaupo. Kini-question ho niya, bakit nakapag-meeting sila? Bakit hindi na-repair sa ganito-ganyan? Hindi ka, pagka kung sakaling nandun ka sa pagkakataon na yun at hindi nagawa yung kagustuhan mo, doon ka magwala ng ganyan. Pero hindi ko kay senador nun At saka yung rules nyo na yan, bago nyo kami pabidahan, ibida nyo muna sa amin paano pababain ang presyo ng kuryente. Pero ang balita ko, wala ka raw nakukuhang simpatsya sa mga senador. Wala ka raw nakukuhang yung tipong sa Senate President, yung boto sa Senate President. Di ko tayo nagtataka, anak ng tokwa, sasali ka sa institusyon na yan pero nagtutunog congressman ka. As always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Hindi pa ho ito ang muli sa pakikinig natin sa mga parliamentary proceedings itong si Soto. Marami-rami pa hong pagbibidang gagawin itong mama na to. Mahalin natin ang Pilipinas.